Hello mga idol, shoutout nga pala sa mga napaka-solid na supporters natin dyan na nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo ay mabuhay po kayo. Binabati ko rin pala ang mga kaibigan natin dyan na araw-araw na gustong binabati ay mabuhay po kayo. Hindi ko man kayang ubusin ang lahat ng mga nagpapabati ay ginagawa naman natin ang lahat para maisama ang mga gusto ninyong mensahe para sa ating mga kaibigan at minamahal na siyang nanunood sa atin. At muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat at sana ay hindi kayo mag-asawa sa pagbibigay ng inyong suporta. Matapos ang mga paglalahad ni Leader Choi Min-woo ay agad nagtanong si Hyuk-jun sa kanya kung bakit wala man lang daw siya ginawa dati laban kay Lee Jung-ryung. Dito ay inihayag ni Leader Choi Min-woo na tulad daw ng kanyang sinasabi ay hindi pangkaraniwang tao si Lee Jung-ryung. Sapagkat nagsasalita daw siya ngayon batay sa mga lumang alaala pero ang paraan ng kanyang pag-iisip ay talagang hindi daw normal. Nagsalita naman si Master Kim na kay tagal rin daw niyang pinagsilbihan ang matandang yun pero ni minsan ay hindi niya daw nagawang hulaan kung ano ang iniisip nito. Nang marinig ito ni Taekyang ay agad napakamot na lamang siya ng kanyang ulo at tinanong sila kung ano ba ang ibig nilang ipahiwatig sa kanila ngayon. Sapagkat naguguluhan na daw siya dahil hindi talaga sila naging malinaw simula't umpisa pa lang. Sa puntong ito ay makikita sa mga mukha ng dalawa ang pagkalungkot at tila mayroong malalim na iniisip sa mga sandaling ito. Kung saan hindi nila kagad nasagot ang mga katanungan ni Taekyang. At sa kasunod nito ay nagpahayag si Leader Choi na labis daw siyang napahanga ni Taekyang at nasorpresa din siya sa mga nagawa nito hanggang ngayon. Dahil nagawa daw nila umano malampasan ang huling insidenteng ito nang dahil sa kanya, kaya taos-puso daw siyang nagpapasalamat sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad daw ay alam rin niya kung gaano kalakas ang Ares Guild. At kung magpapatuloy na mangyayari daw ang mga ganitong bagay ay sa bandang huli ay natitiyak niya daw na hindi na nila makakayanan ito. Kaya't naghanap daw siya ng iba't ibang posibleng solusyon pero wala pa rin siyang maisip na kahit na ano. At sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang sinambit ni Leader Choi sa kanilang harapan na ang tanging solusyon niya na lang daw ngayon ay ipawalang bisa niya ang kanilang mga kontrata. Dagdag pang pahayag ni Leader Choi na kung puputulan nila ang kanilang ugnayan sa Peace Guild ay malamang na hindi na daw sila gagalawin ng Ares Guild. Sa sandaling ito ay bakas sa mga mukha nilang tatlo ang pagkagulat sa biglaan na desisyon ng kanilang leader. Dahil dito ay nagtanong si Hyuk-jun kung ano ba ang kanyang ibig sabihin sa mga ganitong pahayag. Nagsalita rin si Miss Song na kung seryoso ba siya sa kanyang mga sinasabi, habang si Taekyang naman ay seryosong nakatayo at hindi kumibo sa kanyang pahayag. Inihayag rin ni Leader Choi sa kanila na labag man daw sa kalooban niya na gawin ito pero napakalaki daw talaga ng agwat sa pagitan ng kanilang guild at ng Ares Guild. Subalit sa hindi inaasahan ni Leader Choi ay nagsalita si Taekyang na mali daw siya ng iniisip, sapagkat mayroon daw pamamaraan upang manalo sila laban sa Ares Guild. Kasabay nito ay makikita ang pagkabigla kay Leader Choi matapos niyang marinig ito mula kay Taekyang. Sa kasunod nito ay nagtanong si Master Kim sa bida kung seryoso ba siya sa kanyang mga pahayag. At dito ay inihayag ni Taekyang sa kanilang lahat na seryoso daw siya sa kanyang mga sinambit. Sa sandaling ito ay tila nabuhayan muli si Leader Choi at nagsalita sa bida na palagi na lang daw siya binibigyan nito ng mga nakakagulat na hakbang. Kaya nakiusap siya kay Taekyang na sabihin daw nito sa kanya kung ano ang kanyang iniisip. Kasunod nito ay naglakad si Taekyang ng paabante at nagpahayag na napakasimple lang daw ng kanilang gagawin kung ang makakalaban nila ay napakalakas. At yun daw ay walang iba kundi ang magpalakas lang sila ng husto upang magawa daw nilang labanan ang lahat ng mga hinayupak na Ares Guild. Sa kasunod nitong galaw ay makikita na ang mga masasayang ngiti at pagkasigla na nakita sa mga mata kanina ni Leader Choi ay unting-unti na bumabagsak at nawawalan muli ng pag-asa. Sapagkat inakala pa naman ng kanyang mga kasamahan na mayroon itong isang magandang plano o ideya na siyang makakatulong sa kanila ng labis. Kasabay nito ay napansin ni Taekyang ang kanilang mga reaksyon lahat, kung saan tinanong niya ang mga ito kung bakit ganito daw ang mga reaksyon nila. Wika pang pahayag ni Taekyang na gagawin daw niya silang mas malakas pa sa kasalukuyan nilang antas. Kaagad naman nagsalita si Leader Choi kung ano ba itong mga pinagsasabi niya at wika niya na tila isang bata daw siya mag-isip. Pero ang bida ay determinado na tulungan ang kanilang guild at nagsalita sa kanilang lahat na hintayin daw siya nila dito dahil ipapakita niya sa kanilang lahat kung ano ang kanyang gagawin. Matapos nito ay agad na pumunta si Taekyang sa pinakamalapit na CR upang gawin ang isang secret technique na nagmula sa kanyang sistema.
At dito ay pinakita ng sistema na maaari daw siyang lumikha ng isang aklat tungkol sa mga martial arts na kanyang na-master sa mundo ng Merem. At mas maganda din daw ang magiging resulta nito kung mas malalim ang kanyang pag-unawa sa martial arts. Dito ay makikita na nakaupo si Taekyang sa loob ng toilet bowl at nag-iisip kung kailan daw niya unang natutunan ang mga martial arts na ito. At sa kasunod nitong pag-iisip ay napagtanto niya agad na ito ay nagsimula nung na-master niya ang Jin Family Foot Technique o di kaya ang Jin Family Spear Technique. Matapos nito ay nagsalita si Taekyang sa kanyang kaisipan na hindi na daw niya gagamitin ang mga teknik na ito dahil baka magdudulot daw ito ng tunggalian at kaguluhan kung ipakikilala niya ang teknik na ito sa makabagong lipunan. Ngunit may natitira pa rin daw siyang mga ideal na martial arts at wala nang dahilan para mag-alinlangan siya dito sapagkat alam na niya ngayon na ginagamit rin ito ng Ares Guild. Kaya't sa puntong ito ay nagsimula na si Taekyang sa paggawa ng kanyang secret technique na aklat. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang nagbigay ng isang error ang sistema kung saan inihayag dito na kinakailangan niya daw ng 300 pahina ng A4 na papel upang makabuo siya ng isang aklat tungkol sa martial arts. At dahil dito ay napagtanto ni Taekyang na mukhang kinakailangan daw niya muna na gawin ito ng mag-isa. Sa kasunod nito ay agad na tumakbo si Taekyang patungo sa isang convenience store upang bumili ng mga kinakailangang gamit sa pagbuo ng aklat. Matapos nito ay bumalik si Taekyang sa CR at bitbit na nito sa kanyang tabi ang 2 ballpen at 300 pahina ng mga papel. Sa sandaling ito ay tumunog ang sistema at nagsalita na nasa kanya na daw ang lahat ng kinakailangang sangkap sa pagbuo ng aklat. At nagawa na ring ma-activate ang kasanayang secret technique sa pagbuo ng mga kasulatan sa libro. Inihayag rin dito na kaya rin niyang lumikha ng mga aklat gamit ang mga teknik ng martial arts na kanyang na-master. Sa kasunod nito ay pinapili siya ng sistema kung ano ang mga listahan ng aklat na pwede niyang buuhin sa ngayon, at dito ay kanyang pinili ang Jin Family's Cultivation Technique. Sa sandaling ito ay nag-verify muli ang sistema at nagtanong kung gusto ba niya lumikha ng isang libro gamit ang Jin Family's Cultivation Technique, kung saan mabilis namang tinanggap ni Taekyang nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang nag-alerto ang maraming mga error galing sa sistema. Kung saan inihayag ng sistema na wala daw siyang sapat na intelligence sa kanyang stat points. Sapagkat mas mahirap daw ang magturo kaysa sa matuto, at kinakailangan din daw niya ng hindi bababa sa 100 intelligence points upang makagawa ng isang aklat mula sa isang martial arts technique na nasa pinakamataas na antas. Dahil dito ay naiinis na si Taekyang kung saan kinuha na niya ang kanyang ballpen at inihayag sa sistema na ibuhos daw nito ang kanyang natitira na 100 puntos patungo sa kanyang intelligence stat points. Matapos nitong magdagdag ng karagdagang puntos sa kanyang stat points ay agad nagsimulang kumilos ng kusa ang kanyang mga kamay sa pagsulat ng aklat. Kung saan namangha si Taekyang sa tinataglay nitong bilis at kakayahan. Kasunod nito ay makikita ang ilang mga teknik na sinusulat ng kanyang mga kamay nang mabilis sa binili nitong papel. At ilang minuto lang ang nakalipas ay nagawa na itong matapos ni Taekyang kung saan napasigaw ito sa loob ng CR. Matapos ang ilang minuto na pananatili ni Taekyang sa CR ay agad na bumalik siya sa kanyang mga kasamahan at pinakita sa kanyang mga kasamahan ang natapos nitong aklat na Jin Family's Cultivation Technique. Dito ay nagtataka na nagtanong si Leader Choi Minwoo kung ano ba ang aklat na ito. Kaagad namang naghayag si Taekyang na basahin niya daw ito. At habang binabasa ni Leader Choi Minwoo ang aklat na gawa ni Taekyang ay agad namang napansin ni Miss Song na amoy tae daw si Taekyang. Kaya naman tinanong niya ito kung tumae ba siya sa CR. Kasabay nito ay makikita na seryoso at nakafocus si Leader Choi na binabasa ang buong pahina ng aklat ni Taekyang. At dahil sa kanyang sobrang pananabik ay mabilis niyang tinitingnan ang buong pahina at dito ay nagbigay ng isang nakakagulat na reaksyon si Leader Choi Minwoo. Kung saan nagsalita ito sa kanilang lahat na ang aklat daw na ito ay nilalaman ng mana cultivation technique. Nang banggitin ni Leader Choi ang tungkol sa mana cultivation technique ay kaagad namang lumipat ang pansin ni Master Kim at nagulat sa kanyang narinig. Kaya mabilis itong tumayo at nilapitan si Leader Choi kung saan sinambit ni Leader Choi sa kanya na tingnan daw niya ito dahil iyon daw ang nilalaman ng buong aklat na ito. Samantala napaisip naman si Taekyang na kung sa mundo ng mga tao ay heto pala ang tawagan nila sa teknik na ito. Nang ito ay sinimulan ng basahin ni Master Kim ay kaagad niyang sinabi na tama daw si Leader Choi sapagkat ang nilalaman daw nito ay ang mana cultivation technique talaga. Kaya't agaran niyang tinanong si Taekyang kung paano daw napasa kamay niya ang bagay na ito.
Nagsalita naman si Taekyang na hindi niya daw alam kung ano ang mana cultivation technique sapagkat hindi niya rin daw alam na yun pala ang tinutukoy nilang mana cultivation. Dahil para sa kanila ay isa lang daw itong teknik ng paghinga na itinuro dati ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Nagpahayag naman si Leader Choi na akala daw niya na ang ama ni Taekyang ay isang hindi awakened na tao. Kaya tinanong niya ang bida kung paano niya magawang malaman ang ganitong bagay kung siya ay isang normal lang na tao. Tumugon naman ang bida na siguro tama siya dahil baka hindi rin daw alam ng kanyang ama hanggang sa pumanaw ito. Dahil ang tanging sinabi niya lang daw sa kanya dati ay isang lihim daw ito na ipinasapasa sa kanilang henerasyon para sila ay manatiling malusog. Nagsalita naman si Master Kim na mukhang may katotohanan daw ang sinabi ni Taekyang dahil tinatawag itong Jin Family's cultivation technique na nakapangalan sa kanilang apelyido. Samantala nagtataka namang iniisip ni Leader Choi na ang teknik na ito ay isang lihim na ipinasa sa bawat henerasyon para mapanatili lang ang kalusugan nila. Kasabay nito ay napaisip si Taekyang na mukhang nakalusot daw ang kanyang mga ibinigay na dahilan at tila hindi na daw sila mag-aargumento sa kanyang mga pahayag. At sa kasunod nito ay nagtanong si Leader Choi sa bida na kung sinanay ba niya ang teknik ng Jin Family's cultivation technique na ito mula pa noong kabataan niya. Sumagot naman si Taekyang sa mga katanungan ni Leader Choi na oo daw dahil noon pa man ay ginagamit na niya ito. At sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang humingi ng patawad si Leader Choi kung ito daw ay masakit pakinggan, pero kung sinanay niya daw talaga ang teknik na ito ng matagal na panahon ay bakit daw naging isang F-rank na hunter lamang siya sa loob ng 7 taon. Dito ay napangiti si Taekyang kung saan sinambit niya sa kanyang kaisipan na inaasahan na daw niya ang mga ganitong uri ng tanong mula sa kanila. Dito ay inihayag ni Taekyang na alam naman daw ni Leader Choi na medyo magaling siya para sa isang F-rank na hunter, kung saan nakakuha pa nga daw siya ng gantimpala sa training facility bilang pinakamataas sa buong kaklase nito. At wika pang pahayag ni Taekyang na naging vice team manager din daw siya noon sa dati nitong guild. Kaya naman marami daw ang nagreklamo tungkol doon at nagsasabi na wala daw siyang sapat na karanasan o ranggo para sa posisyon na yun. Humingi naman ng paumanhin si Leader Choi kung nanasaktan daw nito ang kanyang damdamin dahil hindi naman daw ganoon ang kanyang ibig ipahiwatig. Nagsalita naman si Taekyang na hindi daw siya nasasaktan sa tuwing tawagin siya noon isang F-rank na hunter, sapagkat pagkatapos daw ng lahat ay naging C-rank na hunter naman siya at doon niya talaga nakita ang tunay na halaga ng Jin Family's cultivation technique. Pero kahit noon pa man daw ay ang mga kakayahan niya ay parang isang A-rank na at nasisigurado din daw niya na alam ito ni Leader Choi kung bakit. Kaagad namang sumang-ayon si Leader Choi at nagtanong sa kanya na kung mas mataas daw ba ang ranggo ng gumagamit nito ay mas maganda daw ba ang magiging epektibo ng kasanayan na ito. At dito ay nagsalita si Taekyang na yun daw ang kanyang ibig sabihin at gustong ipahiwatig sa kanila. Kasunod nito ay inihayag ni Taekyang na ang Jin Family's cultivation technique ay mayroong dalawang epekto, at ang una daw dito ay upang pataasin ang mana at ang pangalawa naman ay sinambit ni Master Kim na siyang magbibigay daw ng ibang paraan ng pagkontrol sa mana. Kung saan kaagad namang sinang-ayunan ni Taekyang nang walang pag-alinlangan. Inihayag rin ng bida na ang simpleng pag-aaral daw nito ay dapat magdala ng malaking pagbabago para sa mga bagong miyembro ng guild. At iyon daw ay pagpapasyahan nila mamaya. Ngunit sila na narito ngayon ay dapat daw magtuon muna sa pag-aaral ng Jin Family's cultivation technique subalit kinakailangan din daw nilang gawin ito ng palihim. Sa sandaling ito ay muli nagtanong si Leader Choi Minwoo sa bida na kung ang ibig ba niyang ipahiwatig sa kanila ngayon ay tuturuan sila ni Taekyang ng mana cultivation technique. Nagsalita naman si Taekyang na hindi daw niya dinala ang libro na ito ngayon para magpasikat sa kanilang harapan. Kundi ang layunin daw nito ay upang turuan sila ng kanyang nalalaman. Sinambit rin ng bida na alam daw ng karamihan sa kanila na hindi sila magtatagal sa digmaang ito kung pagbabasehan nila ang kanilang kasalukuyang antas. Pero sa ngayon daw ay natitiyak ni Taekyang na hindi pa gagawa ng mga hakbang si Lee Jong-rai ang laban sa kanila dahil sa kamakailan na insidente na nangyari sa pagitan nila. Kaya naman meron pa daw silang sapat na oras para gumawa ng kanilang mga hakbang. Kaya't isipin daw nila ng mabuti ngayon kung ano kaya ang mangyayari sa kanila matapos nilang mapag-aralan ang Jin Family's cultivation technique ngayon. At dahil sa mga pahayag ni Taekyang ay isa-isa silang nagulat at nabigla sa mga narinig nila mula sa bida, kung saan binabanggit nila sa kanilang mga bibig ang Jin Family's cultivation technique. Tumugon naman ang bida na nakakamangha naman daw panoorin ang kanilang mga reaksyon.
Gayunpaman, matagal na daw niyang pinag-isipan ang desisyong ito kaya't umaasa daw si Taekyang na sasamahan siya nila dito. Dagdag pa niyang pahayag na ngayon daw ay kailangan na nilang linisin ang mga baradong daanan ng kanilang enerhiya sa mga katawan nito. Kasabay nito ay unting-unti na sinasarado ni Taekyang ang pintuan at nagsalita na siguraduhin din daw nila na walang sino man ang makakapasok dito sa kanilang kwarto. At sa kasunod nito ay tinawag ni Taekyang si Leader Choi Minwoo at sinabihan nito na sa kanya daw siya mag-uumpisa sa pagtuturo ng Jin cultivation technique. Kasabay nito ay nag-alerto ang sistema para sa panibagong quest na nilikha. Kung saan inihayag dito na ang modernong lipunan ay naging tahimik sa loob ng ilang panahon at hindi tulad sa mundo ng Miriam na magulo, ngunit ang kasalukuyang realidad dito ay madilim. At naramdaman daw ng bida na nanganganib siya sa realidad na ito kaya napagdesisyonan niyang turuan ang kanyang mga mapagkakatiwalaang kaibigan ng martial arts. At dito ay titingnan daw nila kung magiging maayos o tanga ang kanyang naging desisyon dito. Sapagkat nakasalalay ang lahat sa kung paano nila ito gagawin. At kung mapagtagumpayan ito ni Taekyang ay makakatanggap siya ng experience points at kung mabibigo naman siya sa quest na ito ay mahuhulog ito sa pagkabarado ng kanyang chi. Matapos nito ay agad na sinabihan ni Taekyang si Leader Choi na maghanda na daw siya sa kanyang sarili at gawin niya daw kung anumang posisyon ang ipapagawa nito sa kanya. At sa kasunod nitong galaw ay nag-umpisa na sina Taekyang sa pagsasagawa ng Jin cultivation technique upang palakasin nito ang kanyang chi o mana. Kasabay nito ay makikita na nakahubad si Leader Choi habang nakaupo sila sa sahig. At dito ay nagtanong si Leader Choi sa bida kung ano daw ba ang kanyang gagawin sa kanya. Dito ay inihayag ni Taekyang na ang kanyang gagawin daw ay ililipat niya ang kanyang mana gamit ang totoong patnubay ng kanyang chi, at pagkatapos nito ay bubuksan niya ang kanyang mga daanan ng mana tulad ng ipinapaliwanag sa aklat ng Jin's Family Cultivation. At pagkatapos daw nun ay kinakailangan niya rin sundin ang Microcosmic Orbit Method at sa kasunod nito ay tatapusin nila ito gamit ang kanyang chi circulation. Wika pa niyang tanong kay Leader Choi kung nauunawaan ba niya ang kanyang mga sinasabi. Tumugon naman si Leader Choi na wala daw ni isa doon ang kanyang naintindihan sa. Sumagot naman ang bida na kung ganun daw ay isara niya na lang ang kanyang mga mata at bibig at magtuon na lamang siya sa kinaroroonan ng kanyang mana. Kasabay nito ay makikita na nilalapat ni Taekyang ang kanyang mga kamay sa likod ni Leader Choi. Pero sa kasunod nito ay napansin ni Taekyang na mukhang hindi pa rin nakafocus si Leader Choi kaya tinanong niya ito kung mayroon ba siyang nararamdaman ngayon sa kanyang katawan na hindi siya komportable. Dito ay naghayag si Leader Choi na sa bandang kanan daw ng kanyang balikat ay mayroon daw kumakati dito. Kaya't sa kasunod nito ay kinalmot ni Taekyang ang kanyang likod para mawala muna ang kati nito. Matapos nito ay muling nagpatuloy sina Taekyang at Leader Choi sa pagsasagawa ng Jin's cultivation technique. Kung saan sinambit ni Taekyang na magsisimula na daw siya sa pag-aayos nito. Sa kasunod nitong galaw ay pumikit ng mga mata si Taekyang at nag-focus sa paggamit ng kanyang buong chi. Kung saan unting-unti nang pinapadaloy ni Taekyang ang kanyang chi patungo sa katawan ni Leader Choi Minwoo. Kasabay nito ay tumunog ang sistema at nagpapahayag na nagsimula na ang wastong patnubay ng kanyang chi. Sa sandaling ito ay matatanaw ang isang matinding pagwawala ng bumabagang aura ng chi sa buong katawan ni Taekyang at nagsisimula itong kumilos ng mabilis patungo sa isang direksyon. At dito ay napaisip si Taekyang na mukhang gumaganda na daw ang takbo ng lahat at may mas malinis daw na panloob na chi si Leader Choi kumpara sa kanyang inaasahan. Dagdag pang pahayag ni Taekyang na matibay din daw ang pangangatawan ni Leader Choi, at sa ganitong takbo ay magiging mas malakas pa siya sa kaunting tulong na kanyang maibibigay sa kanya. Kasabay nito ay natatanaw ang isang matinding umaapoy na chi patungo sa hugis bilog na sumasagabal sa nakatagong enerhiya ni Leader Choi. Ilang sandali nito ay unting-unti nang lumalabas ang mga itim na likido na siyang binubuo ng mga nakakalaso na materyal na naipon sa katawan ni Leader Choi sa halos matagal ng panahon. Sa puntong ito ay napaisip ang bida na ngayon daw ay nagawa na niyang ipaghiwa-hiwalayan ang mga enerhiya nito at kailangan niya na lang lamang itong ilipat sa kanyang pinakasentro na enerhiya o tinatawag nilang core energy. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay agad mayroong napansin si Taekyang sa loob ng katawan ni Leader Choi na siyang nagpagulat sa kanya. Sapagkat ang nakikita nito sa loob ng katawan ni Leader Choi ay ang napakalaking hugis bilog na siyang binubuo ng halos 60 taon na halaga ng chi. Kaya napasagi sa isip ni Taekyang na mukhang ang kanyang lolo na si Chon Tae-min ang siyang nagbigay nito sa kanya noong kabataan pa niya.
Sa kasunod nito ay bigla na lamang nag-alerto ang sistema na mayroon panibagong quest ang nilikha para kay Taekyung. Kung saan pinapili siya nito kung tatanggapin ba niya ang quest na ito o hindi. Kasabay nito ay nag-alerto rin ang sistema na mayroon lamang siyang 5 segundo para pumili at kung hindi siya kaagad makapili ay automatikong makakancel ito. Matapos nito ay agad na pagtanto ni Taekyung na mukhang ito raw ang ninanais ng sistema na ipagawa sa kanya. Pero kung magkamali daw siya sa pagsaayos nito ay tiyak na magdudulot daw ito ng mga panloob na pinsala kay Leader Choi. Kaya't sa puntong ito ay nag-alinlangan si Taekyung kung dapat ba niyang galawin ang halos 6 na dekadang panloob na chi ni Leader Choi o hindi. Ngunit sa kadahilanan na gusto nitong matulungan ang kanyang mga kaibigan ay mas ninais ni Taekyung na tanggapin ang quest na ito at ipagpatuloy. Kung saan sa sandaling ito ay tinanggap niya ang hamon sa kanya ng sistema. Sa mga sumunod na pangyayari ay matatanaw sa kanila ni Leader Choi ang matinding pag-agos ng kanilang mga chi sa buong katawan nito at ang mga mabahong usok ay umaalingasaw rin sa katawan ni Leader Choi. Dito ay inihayag ni Master Kim na ang ginagawa daw ngayon ni Taekyung ay inilalabas ang lahat ng mga nakakalasong materyal na naipon nito sa katawan sa pamamagitan ng pawis. At kahit daw ang healing magic ay hindi kayang gawin ang bagay na ito at yun ang isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa mana cultivation. Nagtanong naman si Miss Song kay Master Kim kung sino naman daw kaya ang unang naglikha ng mana cultivation technique. Sumang-ayon naman si Hyuk Jun sa mga pahayag ni Miss Song sapagkat hindi pa daw niya kailanman naririnig ang mga ganitong uri ng teknik. Dito ay inihayag ni Master Kim na si Chon Taemin ang unang lumikha nito noong panahon ng dakilang digmaan at ito daw ay isang mahigpit na sikreto kaya ang mga bagay na yun ay hindi pamilyar sa kanila. Dagdag pa ni Master Kim na ang mana cultivation technique ay isang napakalakas na sandata. Sapagkat maraming insidente na daw ang may kaugnayan dito at karamihan sa mga ito ay binura na mula sa kasaysayan. Kaya naman ang dakilang digmaan o Great Cataclysm ay talagang angkop na pangalan para sa panahong yun. At sa kasunod nito ay agad napansin nilang tatlo ang mga malakas na tunog ng pagdusa na nanggaling kay Leader Choi kung saan napansin ng kanyang mga kasamahan na siya ay nahihirapan sa prosesong ito. At sa kasunod nitong minuto ay mas umigting pa ang pagpapakasakit ni Leader Choi kung saan halos nanginginig na ang buong katawan nito at humahagulgol na siya sa paghihirap. Dahil sa puntong ito ay mas lumalakas pa ang pagpapadaloy ni Taekyung ng kanyang chi upang pagbuksan at linisin ang matagal nang nakatago na enerhiya nito o tinatawag nilang mana sa katawan ni Leader Choi. At dahil sa labis na pag-aalala ni Miss Song sa kalagayan ni Leader Choi ay kaagad na kumilos ito upang siya ay kanyang tulungan. Ngunit kaagad namang pinigilan siya ni Master Kim at sinabihan nito na huwag daw niya gawin ang kanyang binabalak, sapagkat hindi niya daw dapat hawakan ang isang tao na kasalukuyang nasa proseso ng mana cultivation. Wika pang pahayag ni Master Kim na maniwala daw siya sa kanyang sinasabi dahil si Taekyung ay hindi ang tipo ng tao na gagawa ng masama sa kanilang guild leader. Kasabay nito ay makikita na mas pinapalakas pa ni Taekyung ang kanyang chi at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang pakawalan at alisin ang lahat ng mga nakatagong dumi na mana ni Leader Choi. Samantala makikita naman na tila nahihirapan na si Leader Choi at ang mga itim na likido nito sa kanyang katawan ay unting-unti nang naglaho kung saan ang kanyang mga pawis ay nagsisimula ng naging malinis. Kasabay nito ay makikita ang napakakinis nitong kutis ng katawan matapos may sagawa ang mana cultivation. At matapos ang ilang minuto na pagpapahirap sa proseso ng mana cultivation ay bigla na lamang uminahon ang katawan ni Leader Choi at mas kumalma ang kanyang pakiramdam. Kung saan nagawa na nilang dalawa makapagtapos sa proseso nito at makikita na nagawa na niyang makahinga ng maayos, kasabay nito ay agad na lumapit ang kanyang mga kasamahan at tinatanong ang kalagayan ng kanilang guild leader.